naman siguro tayo ay gustong magtagumpay, di ba? Lahat gusto. Pero bakit konti lang ang nagsisikap? Konti lang ang naghihirap? Akala ko ba lahat? Bakit gusto mo lang? Bakit wala kang ginagawa? Bakit ang iba'y ginagawa ang mga imposible? Habang ang iba naman walang pake sa kanilang buhay. To be honest, isa din ako sa mga taong walang pake sa buhay. Pero noon yun, sinasayang ko ang oras ko sa kakalakwatsa, nakikipag-inuman sa mga barkada. But one day, naiisip ko bigla kung ano ba ang hinaharap ko. I mean, may layunin ba ako? As in, marami talaga akong naiisip sa panahong yun. Marami akong tanong tungkol sa mundo, tungkol sa buhay ko. Nang dahil sa mga katanungang yun, nabuksan ang aking pag-iisip. Kasi lahat naman ng mga ginagawa natin ay nagsisimula sa isipan. Dapat may tanong muna. Pag nakakakuha tayo ng sagot, aksyon na dapat ang susunod. Kung walang aksyon, wala ring mangyayari. May hakbang ba para magtagumpay? Gusto kong sabihin muna to, na ang tagumpay ay hindi nangangahulugang yumaman. Iba't iba ang kahulugan ng tagumpay. Depende sa definisyon na ibibigay natin dito. For example, gusto mong manalo sa dance competition o singing competition o kahit anong larangan. Kapag nanalo ka, yun ang tagumpay. Pero pag gusto mong yumaman at naging mayaman ka naman, tagumpay din yun para sa'yo. Nakuha mo ba ang punto ko? So balik na tayo sa tanong. May hakbang ba para magtagumpay? Siyempre may hakbang. May guide. May formula. Magbigay lang tayo ng 5. Isulat niyo upang hindi niyo makalimutan. Una, alam kong alam mo na to. Pero gusto ko lang i-remind ka ulit. May kakayahan kang baguhin ang buhay mo kung may aksyon ka. Ikaw lang naman ang responsable sa buhay mo. Hindi mo pwedeng iasa sa ibang sarili mong buhay. Tandaan mo to. If you want to be successful, you have to take 100% responsibility for everything that you experience in your life. 100%. Hindi pwedeng kalahati. Buong buhay mo ay ikaw ang may kontrol. Mula sa relasyon, sa kalusugan, sa kinikita, sa damdamin, at marami pang iba. Lahat ng yun ay nakasalalay sa'yo. This is not meant to be burdensome. It's meant to be empowering. When you take 100% responsibility, you acknowledge that you create everything that happens in your life. You control your own destiny and have the ability to change your life. Dapat talaga na ipasok mo yan sa utak mo at ikapit mo talaga sa buhay mo na walang kasalanan ng ibang tao kung bakit nandyan ka pa rin sa sitwasyon mo. Kasi ikaw ang nagpili niyan. Ginusto mo yan. Napakaraming sitwasyon ang nangyayari na at haharapin pa natin. May mga magandang pangyayari at hindi ka nais-nais na pangyayari. Pero ang pinaka-importante ay kung paano ka mag-react sa bawat sitwasyon. If you don't like the outcomes of things, change the way you respond. Change your negative thoughts to positive ones. Change your habits or change your friends. Pangalawa, siyempre dapat malinaw rin ang pananaw mo sa buhay. Hindi pwedeng blurry vision. Dapat kita mo ang target. Clarity is power. Isipin mo to. Kung hindi mo alam kung ano ang mission mo o layunin mo, madali lang. Madali lang maanod sa walang kwentang buhay. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit walang narating ang karamihan. Kasi hindi nila alam ang tunay nilang gustong makamit. Walang malinaw na pananaw. Kasi wala silang pake. By creating a vision, you're able to have a guiding purpose. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Gawin mo kung saan ka magaling. For example, magaling kang sumayaw. Edi sumayaw ka. Magaling kang magpinta. Magpinta ka. Huwag mong sabihin na wala kang talento. Kasi may talento tayong lahat. Hindi mo palang nadiskubre dahil kulang ka pa sa pagkikilala sa sarili mo. Accomplish what is important to you. Once you have your vision, bring this change to the world.
Don't try to enforce your beliefs on others. Simply be the person who's living your values. Tandaan mo to, sa oras na magtatagumpay ka na, maraming tao ang pupunta sa'yo at magtatanong kung paano mo ginawa ang lahat ng yun. Then of course you need to tell them, teach them how, encourage them, motivate them, inspire them. Pangatlo, lahat ay nagsisimula sa bawat umaga. Dapat minamaster mo ang bawat umaga. Sa pagising mo pa lang, claim this wonderful day. One small positive thought in the morning can change your whole entire day. And if you own the morning, you own the day. Sa umaga kasi nagsisimula ang ating disiplina. Malamang sasabihin mo na may disiplina ka. Tignan nga natin, bakit ang tagal mong bumangon? Kaya mo bang bumangon ng alas 5? Kung hindi mo kaya, ibig sabihin na tamad ka. Maliban na lang kung night shift ang duty mo kasi kailangan talagang makabawi. Paano naman yung 8 to 5? Kaya kayo nalilate sa trabaho ay ang tagal niyong bumangon. Tapos sinisisi niyo pa ang traffic. Saan ang disiplina sa sarili? The reason why I wake up at 5 a.m. is because I use that to think what I want to do the whole entire day. Planado na ang buong araw ko, araw-araw. May oras pa akong kausapin ang sarili ko. May oras pa akong tignan ang mga isinulat kong to-do lists. May oras pa akong magpasalamat sa Diyos dahil sa dagdag na buhay na ibinuhos niya sa akin. May oras pa akong mag-ehersisyo. By waking up early and owning my morning routine, I am taking 100% responsibility for the whole entire day and reinforcing in my mind what I'm trying to accomplish. Dapat ganyan ka rin sa buhay. Dapat seryoso ka sa buhay mo. Wala na kasing second life. Dapat bigay todo na ngayon. Hindi natin alam na bukas last na pala. Wala na tayong magagawa. Pagsisisi na lang ang tanging maiisip natin. Bago pa mahuli ang lahat, magseryoso ka na. Pang-apat, sino bang may alam sa mga affirmations? Alam mo ba ang affirmation? Para bang inaangkin mo na ang isang bagay na hindi mo pa nakukuha. For example, gusto mong maging masaya. Dapat sabihin mo, masaya na ako. Yan ang affirmation. Pero hindi ibig sabihin na basta salita na lang. Dapat with feelings. Dapat ramdam mo talaga ang tunay na kasiyahan. Ang tuwa. Ang galak. Hindi pwedeng malamya. Hindi pwedeng masaya na ako, pero ang utak ay hindi sumang-ayon dito. Hindi pwedeng ganun. Your mind and heart should be in harmony with each other. Another example, gusto mo mag-increase ang sahod mo. Sabihin mo, sobrang saya ko dahil sapat na ang kinikita ko. And of course, feel it. Feel the happiness within. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong hindi masaya dahil palagi na lang nilang iniisip ang kanilang kakulangan sa buhay. Pwede mo rin gayahin ang ginagawa ko. I have written every affirmation on a 3x5 card and attach a picture in the back as a mini vision board. Each morning as part of my morning routine, I read my top 10 to 15 goals and visualize them as already being complete. Bago pa lang ako nag-YouTube, ini-imagine ko muna na may 1,000 subscribers na ako sa channel na to. At syempre nagkakatotoo, di ba? Wala talaga akong pake kung may mag-sub o wala. Patuloy pa rin akong gumawa ng videos. Malapit umabot ng 1 taon bago ako nagka 1,000 subscribers. Pero sumuko ba ako? Hindi. Dahil alam kong aabot ako sa ganyang numero. So kung may pangarap ka man, kahit gaano katagal, kahit nakakasawa na, kahit nakakapagod na, please huwag kang huminto. Pangarap mo to. Panglima, magpasalamat ka. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Halos lahat kasi ng mga tao ay magpapasalamat lang kung may nakukuha na silang bagay. Mali po ang mindset na yan. Kaya nahihirapan tayong sumaya ay dahil hindi natin pinansin ang mga bagay na nasa sa atin na. It's important to always focus on what you already have. The quickest way to change your mood is to focus on something you appreciate, something you love, or something you derive joy from.
It could be anything. Pwedeng magpasalamat ka sa mga alaga mong hayop dahil napapasaya ka nila. Pwedeng sa asawa mo dahil sa kabaitan nila. Especially sa Diyos dahil may hangin na iyong nilalanghap, pagkain, tubig, at syempre ang buhay ni regalo ng Diyos para sa'yo. Kaya palagi nating iniisip na may kulang kasi hindi tayo nakukontento. May bahay na tayo, gusto naman malaki. May kotse na, gusto naman ng latest. May iPhone 11 na, ngayon 12 na naman. We always want more because we think it will make us feel better. Yet the reality is that we can feel great almost instantly by focusing on what we already have in our lives. Learn to appreciate those things you have. I'm sure magiging masaya ka na at mapagtanto mo na wala na palang kulang sa buhay mo. Success is never ending. It's not a destination, but a way of life. What you do, what you think, and what you feel routinely will determine how successful you become.